Sa kabila ng panawagan ni Donald Trump kay Netanyahu na itigil ang pag-atake at bigyang daan ng diplomasya, nagpatuloy pa rin ang Israel sa malawakang ganting pag-atakeng misail laban sa Iran. Sumali rin sa laban ang mga Houthi mula Yemen, nagpaputok ng rocket sa Israel at nagbantang ibalik ang blockade sa Red Sea. Patuloy na nanawagan ng Estados Unidos ng Amerika ng de-escalation sa gitna ng mga pangyayaring ito. At pagkatapos ng pag-atake ng Israel sa gitna at kanlurang bahagi ng Iran, opisyal na inanunsyo sa Tehran na ititigil na nila ang pagpapaputok sa Israel at babalik na sila sa negosasyon. Kasabay nito, inanunsyo rin ng Israel na hindi na nila aatakihin ang teritoryo ng Iran, ngunit ipagpapatuloy ng IDF ang pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon. Kapansin-pansin na habang inaatake ng Israel ang Iran, may mga video sa social media mula sa Tehran na nagpapakita ng mga pagsabog. Hayagang sinabi ni Donald Trump na maaaring magpadala ng special forces ang Estados Unidos ng Amerika sa teritoryo ng Iran kung hindi pa rin magkakaroon ng kasunduan sa Tehran. At mukhang gumana ito. Sige, alamin natin ang mga detalye. Ako si Alexei Pechi at bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at mag-subscribe din sa aking Telegram channel. Pechi Pechi, makikita ang link sa video description. Dito agad namin nilalagay ang bagong balita. Inanunsyo ng Iran na ititigil na nila ang mga pag-atake sa Israel na muling nagsimula noong Hunyo 7. Ito ay imihayag ng Central Command ng Hazrat Hatam al-Anbiya na siyang pinakamataas na sangay ng operatibong pamunuan ng sandatahang lakas ng Iran. Sinabi ng tropa ng Iran na nagbigay sila ng matinding tugon sa pag-atake ng militar ng Israel na suportado ng US laban sa Lebanon, kaya pwede na raw silang tumigil. Binigang diin ng command center ng Iran na kung magpapatuloy ang agresyon, mas mabigat at matinding hakbang ang gagawin nila. Iniulat ng Tehran ang pag-atake sa mga target militar sa hilagang Israel bilang karapatan sa sariling depensa at tugon sa paglabag sa tigil putukan noong Abril. Tumigil ang mga pag-atake ng Tehran matapos ang pahayag ng presidente ng Estados Unidos. Sinabi ni Donald Trump na kung mabibigo ang negosasyon ng Amerika at Iran, maaaring magpadala ang Estados Unidos ng special forces sa teritoryo ng Iran. At narito ang CP mula kay Trump. Una sa lahat, nangangahulugan ito na posible kaming pumasok at ayusin ang natitirang bahagi ng bansa na hindi pa naayos sa pamamagitan ng militar na paraan. O baka ibig sabihin nito ay ipagpapatuloy natin ang blockade sa Iran dahil mas malakas ang blockade kaysa sa anumang pag-atake na nangyari doon. At pagkatapos, isinulat ng pinuno ng White House sa True Social na dapat agad na itigil ng Israel at Iran ang pagpapalitan ng mga pag-atake. Ang Israel sa kanilang panig ay naghayag na nung gabi ay na-intercept nila ang 11 Iranian ballistic missiles. Pagkatapos ay nagsagawa sila ng mga ganting atake sa mga military installation sa kanluran at gitnang bahagi ng Iran, pati na rin sa petrochemical complex sa Mashhar. Iniulat ng Iran ang pag-atake sa Karun na pabrika. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, inihayag ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang simula ng operasyong militar na Nasr at paglulunsad ng missile sa mga airbase ng Israel sa Tel Nob at Navatim. Iniulat na Lunes ng umaga, nagsagawa ng airstrike ang Israeli Air Force sa mga target militar sa gitna at kanlurang Iran. Ayon sa mga ulat ng mga state media ng Iran, narinig ang mga pagsabog sa mga lungsod ng Iran na Tehran, Karadza, Isfahan, Tibris at Kermanshah. Matapos ang mga airstrike, isinara ng Iran ang airspace sa paligid ng Imam Khomeini International Airport sa Tehran. Isang oras matapos ang mga pag-atake ng Israel sa Iran, isang ballistic missile mula Yemen ang pinakawalan patungo sa gitnang bahagi ng Israel, ngunit ito ay nasabat. Makalipas ang konti, tumunog ang mga sirena sa Tel Aviv, at ito ang unang pag-atake sa Israel mula Yemen matapos ang tigil putukan noong 8 ng Abril. Bukod pa rito, inihayag niyon ng grupong rebeldeng Houthi ng Yemen ang pagbabawal sa pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa Israel sa karagatan ng Red Sea sa mismong Bab el-Mandeb na kipot. Dito, makikita na napaka-critical ng sitwasyon sa merkado ng enerhiya dahil ang isa pang kipot, ang Hormuz Strait, ay nananatiling lubos na nakaharang ng Iran.
Ang blockade nito ay pumaralisa na sa malaking bahagi ng pag-export ng langis at gas mula sa Persian Gulf na nagdulot ng biglaang pagtaas ng presyo sa Persian region. At bilang tugon sa krisis na ito sa Hormuz Strait, inilipat ng Saudi Arabia ang mahigit 70% ng kanilang araw-araw na pag-export ng krudong langis sa daungan ng Yanbu sa baybayin ng Red Sea. Ang hakbang na ito ay naging tunay na kaligtasan para sa pandaigdigang ekonomiya dahil napigilan nito ang walang kontrol na pagtaas ng presyo. Gayunpaman, ang matagal na panghihimasok ng mga Houthi ng Yemen sa paglalayag sa Red Sea ay maaring tuluyang sirain ang alternatibong solusyong logistikal na ito. At ngayon, sinabi ng tagapagsalita ng mga Houthi na ang pagbabawal sa mga barkong Israeli ay unang hakbang pa lamang. Kung lalala pa ang sitwasyon, nagbanta ang mga militante na haharangin nila ang anumang barkong dadaan sa Bab el-Mandeb Strait. Muling tumawag na yan si Donald Trump kay Netanyahu at nanawagan na itigil ang pag-atake sa Iran. Iniulat ng Axios na sinabi ni Trump kay Netanyahu na maaring mayuwang mag-isa ang Israel laban sa Iran kung mauwi sa malawakang bigmaan ang mga bagong pag-atake. Makalipas ang ilang sandali, hayag ang nagbigay ng pahayag si Donald Trump sa telebisyon ng NLAB 12 habang kinokomento ang kanyang pag-uusap sa telepono kay Netanyahu at sinabi ang sumusunod at quote, "Sinabihan ko si Bibi na mag-ingat. Sinabi ko kay Bibi, dapat mong pag-isipang mabuti ang mga ginagawa mo dahil baka sa lalong madaling panahon ay mag-isa ka na lang laban sa Iran." Ayon sa kanya, hiniling din niya kay Netanyahu na huwag gumanti sa pag-atake ng mga rocket at sinasabi niyang nagawa niyang paliitin ang saklaw ng pag-atake ng Israel. Ibinunyag din ni Trump na siya ay pinipilit ng mga bansa sa reyon na kasali sa mga pagsisikap ng pagmamamagitan sa pagitan ng US at Iran. Sabi ni Trump, 5 bansa ang nag-request sa kanya na impluwensyahan si Netanyahu para itigil ang pag-atake at mapanatili ang tsansang makamit ang kasunduan. Umatake pa rin ang Israel bilang tugon, ngunit ayon kay Trump, napababa niya ang lawak ng pag-atake dahil mas malaki pa sana ang plano ng Israel. Sa huli, sinabi ni Israel PM Benjamin Netanyahu na itinigil na nila ang pag-atake sa Iran pero hindi niya kinilala ang tigil putukan. Narito ang kanyang pahayag. Sa ngayon, tumigil na ang putukan dahil matapos nating atakehin ang teroristang rehimen sa Tehran, tumigil na sila sa pag-atake sa atin. Kung magkakamali ang teroristang rehimen sa Iran at muli kaming atakihin, sasagot kami ng buong lakas. Tinangkang baguhin ng Tehran ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-uugnay ng labanan sa Lebanon sa mga tugon ng Iran. Akala nila kaya nilang bombahin ang Israel mula Lebanon at Iran at hindi kami tutugon. Hindi yun nangyari at hindi mangyayari habang ako ang namumuno. Nagbabalik negosasyon na naman ang Iran at Estados Unidos. Kahit malinaw ang babala ng Israel na itutuloy ang pag-atake sa Lebanon kung magpapaputok mula sa Lebanon ang Hezbollah. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.